Ako si Lorna, 29 years old. May 2 anak. At ito ang kwento ng buhay ko. Balikan po natin nung ako'y 25 years old pa lang. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na luluwas ng Maynila at dito makipagsapalaran. Ma, Pa, gusto ko po sanang magpaalam po sa inyo. May sinabi po si Kayla. Kailangan daw po ng sekretary doon po sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Naisip ko pong subukan. Sigurado pong malaki ang sahod doon. Kasi nga po, syudad. At isa pa, mayaman po yung boss nila. Ang sabi ko. Ano ka mo, Lorna? Aalis ka? Aba alam mo namang hindi kami sanay na nasa malayo ka. Kung may mahanap ka dito, anak, dito ka na lang. Ang malungkot na sabi ni Mama. Ma, ayaw ko din po sana. Pero, ilang buwan na rin akong naghahanap. Wala pa din Kaya, Ma, pagbigyan niyo na ako, ang wika ko. Sige anak, kung talagang hindi ka napaawat, mag-ingat ka dun ha, ang wika ni Papa. Salamat po pa, ang sagot ko. Dali-dali kong inayos yung mga gamit ko nung pumayag na ang mga magulang ko. Pagsapit ng gabi, nagbiyahe na nga kami, papunta sa syudad. Pinsan, pag nasa syudad na tayo, ayusin mo na yung sarili mo ha. Ang ganda mo, pero sayang, losyang kang manamit. Sorry pinsan ha, hindi ko naman planong saktan ka. Mas mabuti na yung ako na ang magsasabi nito. Baka mamaya, hindi ka rin makaligtas sa mga mata ng magiging kasama natin doon. Ang wika ni pinsan. Losyang ba ako pinsan? Akala ko okay lang yung ganitong damit. Nasanay na kasi ako sa ganito. T-shirt at ito, mahabang palda. Ang sagot ko. Pinsan, yung style ng pananamit mo, nakita mo lang yan sa mama mo. Kaya, yan na rin ang ginagaya mo. Na sa tingin mo, bagay naman sa'yo. Lagi mong tandaan to ha, dalaga ka. Yung mama mo, may edad na. Iba na ang panahon natin ngayon. Tingnan mo ako. Maiksing short at nakasando ako. At hindi lang yan. Sumisilay din ang tiyan ko. Ganito ang uso ngayon. Hindi yung ganyan sa suot mo. Manang na manang, losyang Lorna. Huwag kang mag-alala. Marami akong damit doon. Magka-size lang tayo ng katawan. Kaya siguradong sakto ang mga yun sa'yo. Sige na, ang mabuti pa, matulog ka muna. Mahaba-haba pa yung biyahe natin. Ang sambit ng pinsan ko. Umidlip nga ako noon at nagising na lang dahil sa pagtapik ni pinsan sa balikat ko ng paulit-ulit. Lorna, nandito na tayo. Yung mga gamit mo ha. Yung bag mo, ilagay mo sa harapan at hawakan mo. Huwag mong hahayaan na pupunta sa side mo or sa likod. Sa harapan lang talaga. At dapat, huwag kang humiwalay sa akin. Baka mamaya, maligaw ka pa. O ano, ready ka na. Baba na tayo. Marami yung mga tao. Nakikita mo naman siguro yung mga yan. Huwag mong pairalin yung pagiging probinsyana mo ha. Tara na. Ang wika ni pinsan. Lahat ng mga sinabi ng pinsan ko, tumatak yun sa isip ko. Pagkababa namin sa bus, agad kaming sumakay sa taxi. Pinsan, 20 minutes lang yung biyahe. Huwag ka nang matulog ha, ang sabi niya.
Oo, pinsan, ang sagot ko. Lihim akong nasiyahan sa mga nakikita ko. Marami kasing gusaling nagtataasan at talagang napakaganda. Gusto kong sabihin yun sa pinsan ko, pero baka mamaya makarinig pa ako ng hindi maganda mula sa kanya. Pagkalipas nga ng 20 minutes, huminto na ang taxi. Baba na, pinsan, ang sambit niya. Halika, pasok ka na sa boarding house ko. Ah, natin pala, ang wika niya. Pagkatapos niyang iabot ang bayad sa driver. Pinsan, ito ba ang kwarto mo? Ang ganda naman. At mukhang mahal ang binabayaran mo, ha? May aircon ka pa, oh. Ang masayang sabi ko. Pinsan, pwede ba? Huwag mong pairalin yung ganyan na ugali mo. Yung pananalita mo, hindi maganda. Nagmumukha kang probinsyanang ewan eh. O heto nga pala yung mga damit na sinasabi ko sa'yo. Mini skirt ang karamihan dyan. At may mga blouses dyan. Yan ang bagay sa mini skirt. Sige na, magpahinga ka na. At isukat mo mamaya ang mga yan. O siya nga pala, maligo ka muna ha, bago mo isuot. Pinsan, ayoko nang dugyutin. Kita mo naman ako, malinis. Sige na. Ah, siya nga pala. Dito ka muna. May pupuntahan lang ako. Lock ko yung pintuan ha. Huwag mong hahayaan na nakabukas. Kung nakugutom ka, maraming mga pagkain dyan. Magluto ka kung ano ang gusto mo. May susi ako, kaya huwag mong hahayaan na nakabukas ang pintuan. Syudad dito ha, pinsan, hindi probinsya. Sige na, aalis na ako. Yung mga biniling ko ha, pinsan. Ang sabi ng pinsan kong si Kayla. Oo, pinsan. Maraming salamat. Ang sagot ko naman. Malaki na talaga ang pinagbago ng pinsan ko. Kasi nga naman, lumaki na siya sa syudad. Yung ugali niyang mataray, hindi rin nagbago. Pakiramdam ko, mas lalong mataray pa siya ngayon. At sobrang mapagmataas. Nakala mo naman, hindi siya galing sa hirap. Nakapag-asawa lang yung nanay niya ng may kaya sa buhay. Dalagang ina. Dalagang ina rin yung nanay niya. Sadyang magaling lang sa diskarte ang ina niya dahil nakapag-asawa ng matandang mayaman. Nasa abroad na silang dalawa. Bale, si Kayla lang ang naiwan sa syudad. Maganda kasi ang trabaho niya, kaya hindi niya maiwan-iwan. Hay nako, kung hindi ko lang iniisip yung mga magulang ko, hindi ko rin sana tatanggapin ang alok niyang trabaho. Sayang din kasi ang pinag-aralan ko eh, kung hindi ko magagamit yun. Kahit na maging sekretary lang ako, okay na ako dun. Nagtrabaho nga ako sa syudad bilang sekretary. At dito ko nakilala ang lalaking nagpatibok ng puso ko. Itago natin siya sa pangalang Nick. Si Nick ay anak siya ng may-ari sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sa katunayan, maraming nainggit sa akin noon dahil ako yung gusto niya. Maraming nagkakandara pa sa kanya, pero hindi niya pinansin ang mga yun. At ang lingid sa aking kalaman, lihim din pala na humahanga si Kayla kay Nick. Nung nagkaroon ako ng pagkakataon, kinausap ko si Kayla. Pinsan, balita ko, crush mo din pala si Nick. Hindi ba kayo nagkaroon ng relasyon? Kasi, napaka-imposible kung hindi. Maganda ka naman, sexy, maputi, at mabait din. Ang nakangiting sabi ko. Lorna, anong klaseng tanong yan? Nangiinsulto ka ba? Hindi porket ikaw ang gusto ni Nick, ganyan ka na makapagsalita? Hoy, baka nakakalimutan mo. Kung hindi dahil sa akin, wala ka din ngayon dito. At hindi mo rin sana makikilala ang lalaking tiyak na
mag-aahon na sa inyo sa kahirapan. Ayusin mo ang pananalita mo, ha? Baka makalimutan kong pinsan kita. Ang galit na sabi nito. Kayla, wala akong ibig sabihin. Hindi naman ako nagmamayabang. Ang sa akin lang, nagtataka. Yun lang naman eh. Sige, sorry kung hindi mo nagustuhan ang tanong na yan. Ang malungkot na sambit ko. Walang ibig sabihin, halatang nangiinis ka eh. Ang sabihin mo, mayabang ka. Akala mo kung sino ka naman. Alam mo, dahil sa ginagawa mo ngayon, pasensya ka na. Hindi ko na kayang makisama sa'yo. At tama na rin yung 2 taon na pamamalagi mo ng libre dito. Bahala ka na sa buhay mo. Ang gusto ko lang naman ay umalis ka na, Lorna, ang wika niya. Kayla, huwag naman sanang ganito. Sorry na. Hindi ko naman sinasadya na saktan ka eh. At hindi ko alam na masakit pala para sa'yo ang tanong na yun. Ang pagpapaliwanag ko. Lorna, ayaw ko nang magsalita. Tama na ang mga sinabi ko. Ayaw ko na. Umalis ka na. Ang sabi niya. Masama ang loob ko nung mga sandaling yun. At habang nag-empake ako, kinuha ko lahat yung mga gamit ko. Pagkatapos kong nailagay sa bag ang mga yun, nagpaalam na ako sa pinsan ko. Magsisiman ako dahil sa mga nasabi ko sa kanya. Kung alam ko lang na magagalit pala siya. Sana, hindi ko na lang tinanong yun. Pagkalabas ko sa boarding house ni Kayla, hindi ko alam kung saan ako pupunta. At habang ako ay naglalakad ng walang direksyon, biglang may huminto sa aking tapat. Hindi ko alam kung magpasalamat ba ako o matutuwa. Dahil si Nick ang huminto sa aking tapat. Sabay sabing, Lorna, anong nangyari? Bakit dala mo ang mga gamit mo? Saan ka pupunta? Ang tanong niya. Ikaw pala yan, Nick. Ewan ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nagalit yung pinsan ko dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ko sa kanya. Kaya, heto, pinalayas niya ako. Ang sagot ko. Ganun ba? Halika, sumama ka sa akin. May kondo ako. Doon ka muna. Halika na. Hindi maganda tong ginagawa mo. Alam mo, maraming loko-loko dito. Ang sagot ni Nick. Nung mga sandaling yon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kaya, sumama na ako kay Nick. Wala na akong choice. Pagkalipas ng ilang saglit, nakarating na kami sa kondo ni Nick. Lorna, dito ka muna sa kondo ko. Bakante to. Pero, palagi kong pinapalinis. Si Kuya, matagal pa yon. Nasa ibang bansa pa siya. Siguro, mga 2 years bago siya uuwi. Ewan ko kung kailan niya maalala sakalang uuwi yun. Kaya, habang wala siya, ikaw muna. Ang masayang sabi ni Nick. Nick, hindi ba nakakahiya? Baka magalit yung mga magulang mo. Pag malaman nila ito, ang wika ko. Magagalit? Lorna, hindi na ako bata. At isa pa, sariling kondo ko to. Kaya, huwag kang mag-alala. Pero, may iba nga tayo. Gusto kong malaman kung ano yung sagot dun sa sinasabi ko sa'yo. Gusto ko ita, Lorna. Mahal kita. Ang malambing na turay niya. Nick, dahil sa kabutihan mo, sa tingin mo ba, tatanggi pa ako? Mag-iinarte pa ba ako? Oo, gusto rin kita, Nick. Mahal din kita, ang sagot ko.
Talaga? Pangako, Lorna. Mamahalin kita ng buong puso. Pangako. At ang gusto ko, dito ka na lang. Ayokong makitang mapapagod ka. Dito ka lang, okay? Ang wika niya. Salamat, Nick. Pero, okay lang ba talagang dito lang ako? Kasi, iniisip ko yung mga magulang at kapatid ko. Ang malungkot na sambit ko. Lorna, kung iniisip mo yung mga magulang mo at kapatid, huwag kang mag-alala. Dahil ako nang bahala sa kanila. Basta ang gusto ko, dito ka lang. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang wika niya. Okay, Nick. Salamat. Ang sagot ko. Nung time na yon, nagsama na nga kami ni Nick bilang mag-asawa. At pagkalipas ng 1 taon, nabiyayaan kami ng anak. Sa unang anak namin, okay pa naman ang aming samahan. Masaya kami kahit papano. Dahil sa nanaig ang init ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Nasundan pa ito ng isa. At dito na, sa pagkakaroon ng pangalawang anak, dito ko na nakita at unti-unting napapansin na iba na ang asawa kong si Nick. Hindi na siya gaya ng dati. Palagi na siyang abala sa kanyang trabaho. Walang oras sa aming mag-iina, lalo na sa akin bilang asawa niya. Nick, pwede bang maaga kang umuwi mamaya? Kung pwede lang naman sana, ang sambit ko. Lorna, alam mo naman na ako lang ang inaasahan nila sa negosyo. Ayaw kong biguin ang mga magulang ko. Alam mo naman ang kwento nun, di ba? Mana nila sa mga ninuno pa nila ang negosyong yun. Kaya hanggat maaari, ayaw nilang pabayaan ko yun. Pang-unawa lang ang kailangan ko. Lorna, yun lang. Dahil para din sa atin ang ginagawa kong ito. Nagsusumikap ako para sa atin, lalo na sa mga bata. Sana maintindihan mo ako, Lorna. Sana lang, ang sagot niya. Pang-unawa ba ang kailangan mo? Matagal ko nang binigay yan. Lahat ng pang-unawa, binigay ko sa'yo. Ngayon na, ako naman yung humiling. Nick, hindi mo man lang ba tatanungin kung bakit ako nakiusap na kung pwede, umuwi ka ng maaga? Anniversary natin, Nick. Yung espesyal na araw sa ating dalawa. Nakalimutan mo na. Bakit, Nick? Wala na ba kami sa'yo? Pera na lang bang mahalaga? Yung kumpanyang sinasabi mo, siya lang bang may kailangan? Paano ako, Nick? May pangangailangan ako. Baka nakakalimutan mo na yan. Yung obligasyon mo sa akin, hindi mo man lang iniisip yun. Tao ako, Nick. Hindi ako manhid. At mas lalong, hindi ako robot. Ang galit na sabi ko. Lorna, 2 na yung anak natin. Nagkakaganyan ka pa. Ano kaya kung mag-focus ka na lang sa mga bata? Siya nga pala. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nasabi. Darating na yung kuya ko. Pakilinisan yung isang kwarto. Sige na, aalis na ako. Tama na yung drama. Ang sabi ng asawa ko. Yan! Diyan ka magaling, Nick. Mahilig kang mag-walk out. Kaya, madalas, hindi natin maayos yung problema. Dahil ganyan ka. Ang galit na sabi ko. Lorna, pwede ba? Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Maraming trabaho ang naghihintay sa akin. Sige na, aalis na ako. Ikaw nang bahala dito. Mamayang gabi na yung dating ni kuya ha. Yung kwarto niya, linisan mo.
ang sagot niya. At tuluyan na siyang umalis. Nanggagaliti ako sa sobrang galit dahil sa ginagawa ng asawa ko. Wala naman akong ibang gawin kundi umiyak para mailabas ko ang sama ng loob. Umiiyak nga ako habang inaayos ang kwarto ng kapatid niya. Nagtataka na rin yung mga anak ko. Pero ang sabi ko, okay lang ako at napuwing lang ang mata ko. Pagsapit ng gabi, nakatulog na yung mga bata noon. At habang hinihintay ko ang pagdating ng bayaw ko, nagpasya akong uminom muna. Nakadalawang bote na ako ng beer. Nung nakarinig na ako ng sunod-sunod na katok. Oh, kuya, ikaw pala yan. Halika, pasok. Ang nakangiting sabi ko. Lorna, kumusta? Long time no see ah. Yung mga pamangkin ko, nasan sila? Ang sambit niya. Ayos lang naman po, bayaw. Heto, umiinom akong mag-isa. Dahil alam mo kung bakit? Anniversary namin ngayon ni Nick. Pero hayun, walang time. Kaya ako na lang mag-isa. Solo flight, bayaw. Yung mga bata naman, tulog na sila. Ang sagot ko. Wow, naks naman. Happy anniversary, Lorna. Kung wala si Nick, at kung gusto mo, ako muna ang kasama mo. Mag-celebrate tayong dalawa. Masarap tong pulutan mo ha. Malutong na chicharon. Ganito ba talaga pag masarap, Lorna? Pag maingay, habang kinakain masarap, ang sabi nito. Bayaw, anong ibig mong sabihin? Ang tanong ko. Wala yun, Lorna. Huwag mong isipin yun. Alam mo, pakiramdam ko, may problema ka. Pwede bang malaman? Ang seryosong sabi nito. Problema? Wala ah. Kuya, bayaw, gusto ko lang uminom. Ang sambit ko. Lorna, huwag mo nang ilihim pa. Kilalang kilala kita. Hindi ka naman dating ganyan, di ba? Hindi ka nga tumitikim ng alak eh. Ano bang problema ng hipag kong maganda? Ang turan ni bayaw. Alam mo, wala talaga akong mailihim sa'yo, no? Oo na, aaminin ko na. May problema nga ako. Pero, ayaw kong sabihin yun sa'yo. Nakakahiya kasi. Ang nakangiting wika ko. Nakakahiya? Bakit ka naman mahihiya? Sige na, sabihin mo na kung ano man yun. Ang pangungulit ng aking bayaw. Dahil sa pangungulit ng bayaw ko, sasabihin ko na sana sa kanyang dahilan. Kaya lang, biglang dumating ang asawa ko. Kuya, maligayang pagdating. Kumusta ka na? Ang sabi ni Nick. Oh, Nick, ayos lang. Siya nga pala, happy anniversary sa inyo ni Lorna. Halika, umupo ka muna at samahan mo kaming mag-celebrate. Ang sagot ni bayaw. Kuya, pasensya na pero pagod ako eh. Kayo na lang. Sige, pasok na ako sa kwarto. Inom lang kayo ha. Enjoy lang. Ang wika ni Nick. Dali-dali siyang pumasok sa kwarto. Oh, bayaw, kuya, ikaw na lang ang magsabi ngayon kung bakit ako ganito. Nakita mo naman ang reaksyon niya, di ba? Sa tingin mo ba, masaya ako sa ginagawa niya? Ang mangyak-ngyak na sabi ko. Lorna, huwag ka nang malungkot. Kung ayaw mong sagutin ang tanong ko kanina, okay lang. Uminom na lang tayo. Ayaw kong malungkot ka. Sige na, inom na, Lorna. Ang sabi ni bayaw. Nag-inuman nga kami noon hanggang hindi namin namamalayan na nakarami na pala kami. Pinilit ko ang sarili kong ayusin ang makalat namin bago ako pumasok sa kwarto. Kinaumagahan, gaya ng dati,
Maaga na namang umalis ang asawa ko. Wala akong ganang bumangon. Kaya naman, hinayaan ko munang sarili kong humilata sa kama. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ng anak ko. Tinatawag na niya ako. "O anak, bakit?" ang tanong ko. "Mami, sabi po ni Tito, kakain na daw po tayo." Ang masayang sabi ng panganay ko. "Ha? Kakain?" Ang nagtatakang sagot ko naman. "Oo, Lorna, kain na. Nakahanda na yung mga pagkain," ang sagot ni Bayaw. Habang papalapit sa aming mag-ina. "Hala, bakit ikaw ang gumawa niyan? Nakakahiya naman. Pasensya na ha." Masama kasi ang loob ko. Parang tinatamad nga ako eh. Kasi maagang umalis ang asawa ko. Ganun lagi ang ginagawa niya. Ang malungkot na sabi ko. "Lorna, kung busy ang kapatid ko, di bale. Nandito naman ako eh. Ako nang pupuno sa mga pagkukulang niya. Di ba, mga pamangkin?" Ang sabi ni Bayaw. "Opo, Tito," ang sagot ng mga batang hindi pa nila alam yung nangyayari sa amin ng daddy nila. 3 and 4 years old na yung mga anak ko. "Naku, Bayaw, sige na, kumain na tayo. Baka mamaya, lumamig na tong mga pagkain natin. Ang sarap pa man din tong mga niluto mo." "Wow!" ang masayang sabi ko. "Kids, kain na!" ang sabi ni Bayaw sa mga anak ko. Habang magkaharap kami, pakiramdam ko, parang unti-unting nabubuo na ang pamilya ko sa katauhan ng bayaw ko. Masayang-masaya ang mga bata. Parang dad na nila ang kapatid ng asawa ko. Sa paglipas ng mga araw, walang pinagbago ang asawa ko. Maaga siyang umaalis sa bahay at gabi na pag umuwi. Habang ganon ang senaryo ng buhay niya, kami naman ng bayaw ko, unti-unti na kaming nagkakamabutihan. At dito na niya muling tinanong kung bakit palamig na ang samahan namin ng asawa ko. "Lorna, pwede bang magtanong?" ang seryosong sabi niya. Pwede naman po, Jo," ang sagot ko. "Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit humantong sa ganito ang samahan ninyo ng kapatid ko? Kung okay lang sa'yo na sagutin yan, magpapasalamat ako. Pero kung ayaw mo naman, ayos lang," ang wika niya. "Ilang buwan ka na rin dito. Siguro naman, napapansin mo na ang ginagawa niya. Sa tingin mo ba, bilang asawa, hindi ako magrereklamo? Hindi ako magsasalita? Alam mo, mula nung lumabas ang bunso namin, ganyan na siya. Ilang taon na rin siyang ganyan. Palagi akong nagmamakaawa sa atensyon niya. At higit sa lahat, yung obligasyon niya. Lagi kong pinapaalala sa kanya na kailangan ko din siya. Bata pa ako at may kailangan ako. Kaya ako ganito. Pero, alam mo, nung napagod na ako, hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa umantong sa ganito ang lahat. Ayaw ko sanang magsalita pa. Pero, mas okay na rin yung ganito. Nasabi ko na sa'yo ang lahat ngayon. At ngayon na alam mo na. Siguro naman hindi ka na magtataka kung bakit mas malamig pa sa yelo ang samahan namin, ang wika ko. Alam mo, marami na akong nababalitaan na ganito. At ito ang laging dahilan ng hiwalayan. Kasi, ang isa sa kanila ang gagawa ng hindi maganda. Maghahanap sila ng taong magpapaligaya sa kanila. Sana, Lorna, huwag mong gagawin yun. Kawawa kasi ang mga anak nyo
kapag nangyari yan, ang turay niya. Jo, kung gagawa ba ako ng hindi maganda, magsusumbong ka ba? Sasabihin mo ba sa asawa kong may iba na ako? Halimbawa lang naman, ang malungkot kong turay. Bakit? Talaga bang maghahanap ka? Hindi mo ba kayang ipagwalang bahala ang nararamdaman mo? Ang sambit niya. Ipagwalang bahala? Paano? Hindi pa naman ako patay para hindi ako makaramdam. Hindi ko naman kayang pigilan, lalo na kung matagal nang hindi. Ang sagot ko. Lorna, tumingin ka nga sa akin. Kung talagang hindi mo na kaya, nandito ako. Kayang-kaya kong ibigay ang gusto mo. Nahanda ako sa mga pwedeng mangyari. Ako na lang. Kaya kong itago ang lihim natin kapag pumayag ka sa sinabi ko. Alam mo, hindi ka naman kasi nakakasiguro sa mga lalaki. Baka mamaya, sisirain lang ang pamilya mo. Pagkatapos nun, iiwan ka na pag magsawa na sila. Hindi gaya sa akin, iingatan kita. At hindi ko hahayaan na masira ang pamilya mo. Basta, ang role ko lang sa buhay mo, pasayahin ka. At magiging ama ng mga pamangkin ko pag walang asawa mo. Lorna, malinis ang intensyon ko. Kahit na alam nating mali ito. Ang wika ni Jo na aking bayaw. Nasa taas kami that time. May private terrace yun. Parang kwarto na ito. Pwede nang matulog doon dahil may kama na rin. Habang iniisip ko ang mga sinabi ni Bayaw, nung naramdaman ko na ang yapos niya sabay halik sa batok ko. Jo, mali ito, ang sabi ko. Habang umiiwas ako sa mga halik niya. Lorna, walang mali. May plano ka ding maghanap ng iba, di ba? Ako na lang. Huwag ka nang lumayo pa. Kailangan natin ang isa't isa. Lorna, pumayag ka na, ang bulong niya. Hindi na ako nakasagot noon. Para akong biglang natamimi. Nung hindi ko namamalayan na, nakahiga na pala kaming dalawa. Nagkatitigan kami at talagang iba ang titig ng bawat isa. Pumikit na lang ako bilang tanda ng pagsang-ayon sa mga gusto niyang mangyari. Para akong isang halaman na tuyot at biglang sumigla nung may patubig na. Grabe, I can't explain. Kung ano yung nararamdaman ko that time. Pagkatapos nun, sinulit namin ang unang beses na may mangyari sa amin. At dun pa talaga sa terrace nangyari ang lahat. Pagkatapos ang hindi inaasahang mangyari, parang gumaan ang pakiramdam ko. At parang nakalimutan ko na ang galit ko sa asawa ko. Dahil sa tulong ng bayaw ko. Lumipas ang mga araw. Hinayaan ko lang si Nick. At ipinagpatuloy namin ni Jo ang aming maling na umpisahan. Ang buong akala ko, magtatagal pa kami. Pero, umabot lang ito ng halos 5 buwan. Pagkatapos kasi, ang 5 buwan na yun, nabalitaan kong makikipag-asawa na pala ito. Nasaktan ako noon dahil sa nabalitaan kong yun. Pero, yung sakit, kinimtim ko yun. Dahil, hindi ko pwedeng ilabas. Ayaw kong makalata ang mga tao sa paligid ko. Nagkunwari akong hindi naapektuhan. Pero deep inside, durog na pala ako. Sa pag-alis ni Bayaw sa bahay namin, nag-iisip na ako para muling sumubok sa ibang lalaki. Kaya lang, habang iniisip kong muling gumawa ng kasalanan, dito naman nagbago ang asawa ko. Nagising na lang akong katabi ko na siya sa kama. At umiiyak ito
Habang humihingi ng tawad, nag-iyakan kaming dalawa, nagkapatawaran, at muli niyang ipinaramdam sa akin ang kanyang pagmamahal. Ilang taon din akong nanabik sa kanya, at sa awa ng Diyos, binigay niya yon. Sa paghingi ng tawad ng asawa ko, muli na namang nanumbalik ang aming pagmamahalan. Naging masaya ang malungkot na tahanan. Labis-labis akong nagpapasalamat dahil hindi na ako nakagawa ng mali. Bago pa ma-realize ng asawa kong kailangan din niya ako. Sa ngayon, happy family na kami. Ramdam kong mahal niya ako. At ganun din ako. Si Bayaw naman, parang walang nangyari sa aming pagitan. Normal lang yung mga galaw namin pag magkita kami. At higit sa lahat, pareho na naming binaon sa limot ang pagkakasalang aming nagawa. Tama na yung minsan na magkasala. Ayaw ko nang muling maulit pa. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Lorna.